Mapagpalang araw pong muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po tayo manalangin, basahin muna po natin ang sinasabi ng Bible sa aklat ng 1 Peter 1:24 hanggang 25. For all the flesh is grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. This is the word which by the gospel is preached unto you. Salamat po sa salita ng Diyos, tayo manalangin. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, O God, sa kahabagan po sa amin, sa ipong mga biyaya, sa mga pagpapalang ipinagkakalob mo sa amin sa bawat araw, maging sa kalakasan at buhay, maging sa ipong provision, maging sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa iyong salita. Dalangin po namin, O Lord, na maging blessing po ito sa bawat sang nakikinig. Tunay nga po, O God, na para kaming damo na sa umagay sariwa, sa hapon ay natutuyo, at ang maging aming mga bulaklak, ang tagumpay, O Lord, ay inahalin tulad mo na sa sandaling nagiging magarbo at nalalaglag din po sa tangkay ng halaman. Salamat po sa iyong biyaya. Dalangin po namin na patuloy may pahayag po yung salita. Tunay nga po, O God, ikaw lang po nagtuturo ng katotohanan, na sa pamamagitan po nito, O Lord, ay magtiwala po kami sa inyong lubusan. Sa ilang mong papulit pa salamat, in Jesus name we pray. Amen. Napakaganda po na sinasabi ng aklat ng 1 Peter 1:24 hanggang 25. Tunay na sabi po ng banal na kasulatan na ang tao ay parang damo, at ang kanilang katanyagan, katagumpayan ay parang bulaklak. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nanlalaglag, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili kailanpaman. At itong salitang ito, ang magandang balita ay pangangaral sa ating lahat. Alam niyo po, sinabi din po yan sa aklat ng Job, na para tayong halaman na natutuyo sa hapon. Sariwa tayo, after a while malalanta, para daw po shadow na lumilipas ang buhay ng tao. Yan din po mga minamahal ang sinasabi ng Bible sa aklat po ng Hebrews 9:27, sapagkat nasusulat, sapagkat nakatakda na sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghukom. Yun din po sinabi ng Book of James, na ang buhay natin ay para lamang isang singaw na sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Alam niyo po, may kapighatian at kalungkutan sa aking puso, sapagkat 4 days ago, biglang pong pagkamatay, sudden death po, untimely death ng Kuya Boy Roel Velasco sa edad na 54 years old. Ito pong mga taong ito ay napakahalaga sa aking buhay, sapagkat itinuring po nila akong kapatid. Inampun po nila ako, nag-aaral po ako ng post-secondary hanggang college. At sila po ang nagturing sa akin bilang bunsong kapatid sa 8 magkakapatid, mga minamahal. At ang kanilang pong mga magulang ay nakasama ko po doon sa bundok, doon sa Sampaloc, Tanay Rizal. Sila po ay tunay napakahalaga sa akin. The untimely death, masakit po sa atin na mawala ng minamahal sa buhay. Lalo pagat higit at ang mga taong ito naging parte na ng buhay natin. Subalit ang sabi po ng Biblia, lahat ay lilisan. Lahat po ay may nakatakdang oras at panahon, at ang Diyos lang po ang nakakaalam. Subalit pinapaalala po sa atin ang salita ng Diyos na ang buhay natin walang nakatitiyak, walang nakakaalam, subalit may langit na bayang naghihintay. Naalala ko tuloy po mga minamahal ang parable ng rich man and the Lazarus, mga minamahal. Doon po sa aklat ng Luke, sa chapter 16 mula po sa verse 19 hanggang 31, ang sabi po ng Biblia, there was a certain rich man who clothed with purple and fine linen and fared sumptuously every day. Sagana ang buhay every day. And there was a certain beggar named Lazarus. Ito si Lazarus ay dinadala doon sa gate ng mayaman. Nag-aabang siya ng mga crumbs, ng mga mumo na lalaglag sa table ng mayaman. Samantalang ito po si Lazarus ay punong-puno ng sugat at dinidilaan ng mga aso. Kita niyo yung kalagayan. And it came to pass that the beggar died, at dinala po ng mga angel kay Abraham bosom, and the rich man also died. So patay na po sila pareho. Sabi po ng verse 23, mga minamahal, and in hell he lifted up his eyes, yung matandang mayaman. Seeing Abraham afar off and Lazarus bosom, siya sumisigaw at nagmamakawa. Ang sabi po niya, Father Abraham, have mercy on me. Can you send forth Lazarus to dip his finger to water to cool my tongue, for I am tormented in this flame. Grabe ang kalagayan, nangingi siya ng sampatak na tubig, mga minamahal. Ano po? Subalit sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo nung nabubuhay ka. Ikaw ay tumanggap ng mabubuting bagay, samantalang si Lazarus ay puro paghihirap. Hayaan mo mang alawin ko siya rito ngayon, samantalang ikay nagduros at naghihirap diyan. Isa pa,
may bangin sa ating pagitan upang ang sino mang nariyan na hindi pwedeng pumarito at ang narito hindi pwedeng pumariyan. Ama, nagmamakaawa ako sa iyo. Utusan mo po siya sa bahay ng aking ama sapagkat may 5 pa akong kapatid na buhay upang sila mapalalahanan at mawarningan at wag nang matulad sa lugar na ito ng pagdurusa. Ganun lang kanyang pagsusumamo para sa kanyang mga kapatid na buhay. Kita niyo po, nananalangin sa mga buhay, yung patay. At sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa aklat po ng Ecclesiastes, wala na pong nalalaman ng namatay. Yung mga buhay, nalalaman pa niyan. At ang sabi po niya, sabi ni Abraham, nasa kanila na si Moses at mga propeta. Hayaan mo itong basahin nila. Ito po yung Bible. Ang sabi po ng matandang mayaman, hindi ama. Kung merong isang mula sa mga patay, sila po yung maniniwala. Na muling buhay siya maninilot, matsisisi. Ang sabi ni Abraham, kung hindi sila babasahin si Moses at mga propeta, maging mula sa mga patay, muling mabuhay, hindi nila ito paniniwalaan. Alam niyo mga minamahal, totoo po lahat na nakasulat sa Bible. Yun nga po sinasabi ng ating pag-aaral. Nalilipas po ang lahat ng bagay dito. All in this earth, in this world will pass away. Pero ang salita ng Diyos mananatili kailanpaman. Alam niyo po, ito po yung dahilan bakit ang Panginoong Hesus Kristo naparito. Opo, lahat po tayo makasalanan. Wala pong hindi nagkasala sa atin. Kaya nga po tayo inibig ni Kristo. Sa kabila ng ating mga kamali at sablay sa buhay, minahal tayo niya, inibig po tayo niya. Lahat po tayo mga minamahal. Ang direction po natin supposed to be sa impyerno, subalit ang Panginoong Hesukristo sa pag-ibig niya sa atin, inialay po niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Inako niya yung kasalanan at kasalanan ko. Binili po tayo ng kanyang banal na dugo. Siya po doon nabayubay, pinahirapan. Mga minamahal at namatay, inilibing at muling nabuhay after 3 days at umakyat sa langit. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ng Bible, the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Alam niyo po, lahat po tayo na makasalanan kung hindi po natin kikilalanin si Kristo sa ating buhay bilang Lord and Savior, na babubulit po tayo sa apoy ng impyerno. At yan po sinabi ng Revelation chapter 20 verse 14-15, and the death and hell will cast into the lake of fire, and this is the second death. Whosoever was not found written his name in the book of life will cast into the lake of fire. Yun po ang kinakailangan natin gawin, na masulat ng pangalan natin sa book of life. How? Sa pananampalataya lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Opo, ang kaligtasan po'y biyaya, mga minamahal. Kinahabagan lang po tayo ng Diyos. Sabi po ng Biblia, for by faith I receive true faith. It is a gift of God, regalo ng Diyos. It's not of yourself, not of works, lest anyone should boast. Kasi magmamalaki ka sa pamagitan ng gawa, mga minamahal eh. Tapos na po ang ginawa ni Kristo. Inialin niya ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin mo na lamang ay manampalataya sa Kanya. Saan mo ginagamit ang iyong buhay? Sa pag-acquire ng maraming kabuhayan? Maraming property sa buhay? Opo, hindi po masama ang lahat ng yan. Subalit naway yan ang maglid sa atin papalapit sa Diyos. Kapag sabi po ng Bible, what a man shall profit a man, even he gain the whole world and lose his own soul. Sabi po ng aklat ng Mark 8:36-37. Kahit gaano karaming pera, hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan, mga minamahal. Mga minamahal, ito po'y paalala sa ating lahat. Ang mabubuting gawa po'y bunga ng tamang pananampalataya. Subalit ang tinitingnan po sa atin yung dugo ni Kristo, na inialay po niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Hindi po halintana kung ano man sitwasyon at kalagayan sa buhay. Ang mahalaga po sa Diyos, yung buhay natin ngayon, na siguraduhin natin tiyakin, bago dumating yung appointed time sa bawat isa, kinilala na po natin, tinanggap si Kristo bilang Lord and Savior. Nung po siya umakyat sa langit, bago po siya umakyat sa langit, sinabi po niya sa kanyang mga disciple, huwag magulumihanan ng inyong puso. Ipaghahanda ko kayo ng isang lugar na kalalagyan. In my Father's house have many mansions. At yun po ang nire-ready ng Diyos sa kanyang mga tunay na anak na sa kanya tumanggap at sumampalataya. Hindi po relihiyon, kundi tamang relasyon kay Kristo. Nawa, sa simpleng paalala ng salita ng Diyos, tayo po'y napaalalahanan. Opo, masakit mawalan ng mga minamahal sa buhay, subalit kagalakan ng ating puso kung sila po ay nagawang kilalanin at tanggapin si Kristo sa ating buhay, sa kanilang buhay bilang Lord and Savior. At yun po yung katiyakan na forever in eternity, kasama po natin sila. Ang Panginoong Jesucristo muling magbabalik. Nawa nga po abutan tayo mga buhay pa para imimit po natin siya in the air. At uunahin buhayin po yung mga namatay kay Kristo. At lahat po aakit sa langit. Bibigyan po ng glorified body, mga minamahal. At ito po ang ating tagumpay, mga minamahal. Alam niyo po, tinalo na po ni Kristo ang kamatayan. Ang kinakailangan mo nalang gawin, sampalatayanan sa iyong buhay bilang Lord and Savior. Si Kristo patuloy na kumakatok sa pintuan ng bawat puso.
naghihintay lamang na siya ating papasukin. Ito po'y individual. Hindi ko po kayang iligtas ang aking mga mahal sa buhay. Ito po'y personal na desisyon. Kaya sa pamamagitan po ng social media, patuloy ko pong ipinapangaral ang mabuting balita sapagkat wala pong ibang paraan sa silong ng langit para pumaligtas ang bawat isa kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa, sa simpleng palalang salita ng Diyos, tayo po'y napalalahanan sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O God, sa iyong salita. Tunay nga po, O God, na kami parang isang damo na sa umagay sariwa, sa hapon ay nalalanta. Maging ang katagumpayan, katanyagan ng bawat isa parang bulaklak at sa hapon ay nalalaglag. Dalangin po namin, Lord, na mapalalahanan mo nga po ang bawat puso, na ang bawat isa ay wag na pong pagmatigasan, kilalanin ka po sa buhay bilang Lord and Savior. Pagpalain mo po, Panginoon, ang devotion namin, katagpuin ng bawat puso. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala ng lubusan. Sa iyo po papurit pasalamat. In Jesus name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.